Welcome to K-Catalog. KIIP Level 3, Unit 7 na tayo. Textbook page 86. Start tayo with OK vocabulary. Number 1 question. 여러분은 시간이 있을 때 무엇을 보고 싶어요? Ikaw, whenever you have time, what do you want to watch? So, ano yung gusto mong panoorin kapag meron kang oras? So, meron tayo ditong tatlong category. Una, we have 공연. So, it means performances. So, ano yung mga performances na pwede nating mapanood? We have musical. Yan, musical. Same lang, no? Musical. And then, 연극. So, 연극, ito yung ating mga theater play or stage play. And then, we have yung 연주회. Pag sabing 연주회, ito yung ating recital. Yan. So, meron kang piano recital. Okay, ito, no? So, group sila. Ang gamit nila dyan is yung mga musical instrument. That's why it's called recital or 연주회 in Korean. Tapos, we have nanta. So, nanta is a traditional performance sa Korea. Ang English term niya is the same lang, no? Nanta. So, itong performance na to, they use percussion instrument. So, pag percussion instrument, di ba, usually pinupukpok o kaya pinapalo siya ng stick. So, yung mga ganong klase ng instrument ang ginagamit para makapag-produce ng sound. And, kailangan may rhythm. So, yun yung nanta. And then, we also have samulnori. So, samulnori, same lang din yung English term niya, no? Samulnori. And, ito din ay traditional performance ng Korea. So, same ang gamit na instrument, percussion instrument din. And, yung tambol, kung tawagin natin, no, sa Pilipinas. So, may 4 na klase sila na tambol na ginagamit mainly dito sa performance na to. So, you can check on Google yung samulnori, no? If curious kayo, ano ba yung performance na yan. Tapos, 길거리 공연. So, busking yung sabi dito, no? So, pag nandito ka sa Korea, if you go to Hongdae, madalas makakakita ka niyang busking. O kaya, pag malapit ka sa mga bada, sa tabing dagat. So, pagdating ng hapon, paggabi, may mga nagpa-perform na, no, ng libre. So, this one, pag busking, pwede kang magbigay, no, if you want to give something. So, it doesn't matter kung magkano yung gusto mong ibigay. Yan. So, busking. And then, another category is yung 전시회. Pag sabi namang 전시회, ito yung ating mga exhibits. Tapos, meron tayong tatlo. Una, 미술 전시회. So, again, 미술 means art. So, 미술 전시회 is art exhibit. Next, 사진 전시회. 사진, picture or photo. So, this one is photo exhibit. And then, yung pangatlo, 공예 전시회. 공예, it means something that you made with your hands. So, ito yung ating mga handicrafts. Handicrafts and then exhibit. Next one, 콘서트. So, ito, English term niya is concert. Yan. So, ano ba yung mga concert natin? We have K-pop, and we also have jazz concert, and 토크 콘서트, or sinasabi nilang 강연. So, ito yung public lecture. Okay, so yan yung mga performances na pwede mong mapanood every time na may oras ka. Dito tayo sa number 2. Sabi sa number 2, 공연 관람 과정과 공연을 본 후의 느낌을 이야기해보세요. Sabi, pag-usapan daw kung ano yung process ng panonood ng isang performance and after mong mapanood yung performance na yon, ano yung naramdaman mo. Okay, kumbaga may review ka, no? So, dito muna tayo sa first picture natin. Sundan lang natin yung mga arrow, no? So, yung una, sabi, 공연 정보를 검색하다. So, 공연, again, ito yung performance. 정보, it means information. Tapos, yung 검색하다, to search, no? So, sa internet o kaya gamit mo yung phone mo, search ka ng mga information about sa performance na interested ka or gusto mong panoorin. Okay. Next one, 표를 예매하다 or pwede ding ticket.
Okay, so yemehada, ito yung ginagamit na term kapag gusto mong bumili ng ticket or magpa-reserve, no, ng ticket. Again, si yemehada, usually ginagamit siya kay ticket. 뼈를 예매하다. And then, 티켓을 수령하다. So, kapag may ticket ka na and time na para mapanood yung performance, so ipapakita mo na ngayon yung ticket mo sa nag-a-assist. So, yung 수령하다, pwede din siyang 받다, to receive. So, sino yung nagre-receive? Ito, no? So, to receive yung ticket para ma-check nga. And then, dito tayo sa baba, sabi, 좌석을 찾다. 찾다 means to find or look for, no? So, ano yung hahanapin? 좌석. Ito yung seat or yung upuan. So, for example, you're gonna watch a movie. So, hanapin mo yung seat number mo, no? Tapos, we have 공연을 관람하다. So, 관람하다, same with 보다. So, that time, no, pinapanood mo na yung performance. And then, 감상 소감을 말하다. So, 말하다 is to talk or pag-usapan, no? Ang alin? 감상 소감. So, ito yung naging reaction mo, no? Or yung iyong impression. Okay, ano yung impression mo or reaction mo dun sa napanood mo? Yung review mo. Yan. Okay, so, dito tayo sa baba. So, ito naman yung mga example na pwede mong ma-feel, no? Pwede mong express after you watch a specific performance. So, yung una, sabi niya, gidehada or gidedweda. So, pag sabing gide, it means to expect. Yan. So, yung iyong expectation, no? Tapos, 감동적이다. So, yung picture natin may, no, luha po yan, ha? Ayan. So, naging, siya, emotional siya. So, 감정적이다, it means touching or yung ating expression sa Tagalog pag tayo ay, no, nadala nung emotion sa panonood. So, sinasabi natin, nakaka-touch naman yan. So, yan. 감동적이다. And then, yung last natin, 인상적이다. So, it means impressive or pwede ding memorable. So, ibig sabihin, tumatak sa'yo, no, kung ano yung pinanood or kung ano yung ipinerform nung iyong pinanood. So, ibig sabihin, magaling, no? Yung nag-perform o kaya yung story. So, that is 인상적이다. So, again, ito yung process, yung nasa taas, and then, ito naman yung how to express yung pwede mong ma-feel after mong mapanood yung isang performance. So, yan yung ating vocabulary, set ng mga expression and words sa ating Unit 7. So, may kinalaman to sa 문화 생활. So, yung Unit 7 kasi natin is about cultural life or 문화 생활. And that's it. If you find this video helpful, please hit the like, share, and subscribe button. So I still hope to see you in the upcoming videos, and again, thanks for watching.